Whatever I like. It's great. Polident. Eat, speak, and smile with confidence. Ang pagbusisi sa safety ni baby, di nagbabago kahit sa paglaki. Parang pambatang Solmux. Prescribed even for babies. Kaya safe for kids and babies. Kaya ba yan ng dahon-dahon? Solmux. He's the one! Safe for kids and even babies. Nagbabalik ang unang balita. Mga residenteng binaha sa Valencia, Bukidnon, unti-unti nang nagsisibalikan sa kanilang mga bahay. Nagtulong-tulong sila sa paglilinis sa mga basurang iniwan ng baha. Narito ang report ni Salima Refran. Isang araw matapos ang pagragasa ng baha sa Barangay Batangan sa Valencia, Bukidnon, mga wasak at basang gamit ang tumambat sa mga nagbalikang residente. Humupa man ang baha, may mga lugar pa ring lubog sa tubig tulad ng bakuran ni Mirna. Tulong-tulong sila ngayon ang kanyang mga kapitbahay sa paglilinis, lalo pat magbabagong taon na sa weekend. Nagpapasalamat man dahil walang naitalang patay sa lugar, tila back to zero naman daw ang simula ng kanilang 2012. Basta ako kahapon umiyak ako, kaya ako lang nag-iisa. Kaya ang aking asawa na-check up sa German, then ako ang anak ko ng 2 years, ang dala ko, wala akong na-save. Ang estudyanteng si Jimson, nadatnang kung pinapatuyo ang mga gamit niya sa eskwela. Pasok ka na, wala pa akong libro, basa pa. Pero kung ang iba may nasagip pang gamit, paano naman daw kaya sisimula ng mga nawalan ng bahay ang bagong taon? Si Mang Julieto, matyaga na lang nagtayo ng bagong barong-barong para sa kanyang ina at mga anak sa tabing ilog na kinatirikan ng kanyang dating bahay. Takot po, pero wala naman kaming matitirahan. Wala naman kaming pupuntahan. So napilitan lang kami dito. Karamihan sa 1,000 pamilyang naapektuhan ng baha ang nagsiuwi na, tulad ng sa Barangay Batangan. Pero meron pa ring ilang pamilya ang nasa mga evacuation center. Pinag-aaralan na ng lokal na pamahalaan kung ilalagay sa state of calamity ang lungsod. Para sa unang balita, Salima Refran, reporting. Mahigit 300 kilo ng karne ang kinumpiska ng mga otoridad sa Paco Market. Bukod raw kasi sa maling handling, ay posibleng hindi rin daw dumaan ang mga ito sa tamang inspeksyon. May live report si Maria Bulaklak Ausente. Maria? Yes, Ivan, tama ka dyan. Alas 3 nga na madaling araw kanina nang sumalakay ang 2 teams ng National Meat Inspection Service, partikular ang kanilang Task Force Bantay Karne sa Paco Market. Di pa man nakabenta ang 8 stall sa Paco Market, naubusan na ng pwedeng maibentang frozen imported meat. Hindi daw kasi tama ang pagsasalansan nila ng mga karne ng baboy. Dapat daw kasi nasa freezer ang mga ito. Maaari daw kasi magresulta ito sa sakit, lalo pat kapag hindi naluto ng maayos. Umabot, Ivan, sa 354 na kilo ng frozen meat ang kinumpiska. Paglabag sa Administrative Order 22 ng NMIS ang nilabag umano ng mga tendero. Pinagtatanggal din ang mga palaran na nakakalinlang daw sa mga mamimili. Nagmumukha kasing mapula ang karne ng baboy kahit maputla na ito. Pero reklamo ng mga nagbebenta, hindi naman daw sila winarningan ng NMIS. Lugi kasi daw sila, gayong ito lang ang kanilang hanapbuhay. Sa stall ni Henry Fabriquela, 89 na kilo ng frozen baboy ang kinumpiska. Nagkakahalaga ito ng halos 9,000 piso. Sana daw ayon kay Mang Henry, nasabihan muna sila, lalo't wala naman daw silang kakayahang magpaayos o magpalagay ng freezer. Malaki po ang epekto kasi ng hindi na ilagay sa tamang temperature na karne. Kasi pag ininagto, may ang kasunod dyan ay deterioration. Pwede po magdulot yan ng mga sakit dyan. Ang problema sa amin. So, hindi kami kino-coordinate dito. Para kung anong dapat gawin. Ang ginagawa nila, huli lang sila ng huli. Patama naman kami. Public market ng tabi lang, kung private lang ito, kaya namin yung provide yun. Public ito eh. Sa ngayon nga, Ivan, ay dinala ng National Meat Inspection Service itong kilo-kilong frozen meat na baboy doon sa kanilang rendering plant sa kanilang opisina. Yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Ivan? Salamat, Maria Bulaklak Ausente. Dalawang minor de edad ang patay matapos masunog ang kanilang bahay sa Las Piñas. Sinisisi ng ina ng mga biktima ang umano'y mabagal na pagresponde ng mga bumbero, bagay na maring itinanggi ng BFP. Narito ang report ni Dante Perello.
mo, bro. Ay, sa kanyang stretcher yan. Sinong mag-aakala na ang unang alarmang sunog na tumagal lamang ng halos isang oras ay kikitin ng dalawang inosenteng buhay? Pasado 1:00 ng madaling araw kanina, nang makulong hanggang sa masuffocate ang 10 taong gulang na batang si Eloisa May Bialza at 7 taong gulang na kapatid nitong si Mark Elvis Bialza sa ikalawang palapag ng kanilang bahay sa Talondos, Las Piñas City. Mabilis kumalat ang apoy dahil puno ng tela ang ibaba ng bahay na isang patahian. Nagtamo rin ng first-degree burn sa mukha at braso ang ina ng mga bata matapos nitong tangkaing balikan ng 2 anak. Bakas ang matinding dalamhati habang ibinabahagi ni Aling Marilu sa amin ang masaklap na pangyayari. Mama, sabi nila sa akin, anak, hindi kita maanuhan dyan, ang lakas na ng apoy, buong bahay ko na. Ang kabuhayang matagal na pinaghirapang ipundar, nauwi sa abo sa isang iglap. Aabot sa ₱250,000 ang halaga ng pinsala. Pero wala na raw mas sasakit pa kundi ang mawala ng mahal sa buhay. Hindi na ako nakaakit sa taas at para gisingin mga anak ko, kaya puro lapnos ako. Sinubukan pa raw sirain ng mga kapitbahayang grills habang binubuhusan ng timba ng tubig ang 2 bata para masagip. Pero bigo sila. Di raw nila malilimutan ang tagpo kung paano nagsimulang lamunin ng apoy ang mga bata habang kumakaway at sumisigaw ng tulong. Sabi po ng 2 bata na ang init-init, tulungan nyo kami. Eh ngayon hindi po makuha-kuha kasi nga po wala nga pong dadaanan kasi yung loob po ng bahay nagliyab na po. Para sa unang balita, Dante Perello reporting. Anatakot. Sa pagpapatuloy ng panatako, pangako ng bawat Pilipino, isang lalaki ang lakas loob na nagbahagi ng kanyang nakaraan, kabilang na po ang pagkakalulong niya sa ipinagbabawal na gamot. Masalimuot ang pinagdaanan niya at ng kanyang pamilya, kaya ang panata niya, hindi na babalikan ang bisyo. Narito ang special report ni Jiggy Manicad. Karamihan nag-start sa barkada, ganon din ako. Nagsimula raw si Joseph sa patikim-tikim. Start sa marijuana, tapos dahan-dahang nag-graduate hanggang sa shabu, saka prescription drug. Hanggang sa ang kulungan, kanya na raw naging tambayan. Nung nandyan ako noon ay, tingin ko ito ay isang parusa, no? Na lilipas lang at pagkatapos nito ay hindi ko alam. Happy-go-lucky lang. So okay lang to. In short, walang direction. Dahil galing sa mayamang pamilya, aminado si Joseph, hindi siya nagkulang sa perang pangsustento sa kanyang bisyo. Hanggang sa mamatay ang kanyang ama. Nung namatay ang tatay ko ay talagang mabigat sa akin yon, no? At mas lalo akong napunto sa drugs. Pero imbes na magbago, lalo pa raw nagumon sa droga si Joseph nang siya na mismo magkaroon ng sariling pamilya. Madidetach ka sa reality, tapos madidetach ka rin, no, sa mga relationship mo sa ibang tao, no, dahil ang iniisip mo na lang sarili mo. Umaabot ako sa punto na marami akong kasamang babae at ako ay nahuhuli ng aking asawa. Sa pagpupursige na rin daw ng kanyang asawa, napapayag si Joseph na pumasok sa isang rehabilitation center. Mostly yung kasalanan ko sa sarili ko at sa aking pamilya. Nakita ko yung aking pagdadrugs ay hindi lang mali, kundi ito ay isang kasalanan. Ang daan patungo sa pagbabago, hindi naging madali. Nalumpong kanyang asawa, naubos ang kanyang minana at makailang ulit pang naglabas-masok sa rehab si Joseph. Nitong huling beses niyang pagpasok sa rehab, nakaaninag daw si Joseph ng liwanag. Mahirap daw talagang itigil ang bisyo, pero mas mahirap daw tanggapin ngayon ang maraming bagay na nawala at ang pangyayaring di na may babalik pa. Maliwanag na sa isipan mo na hindi na siya alternative yung pagdadrugs, no, para ikaw ay magkaroon ng escape sa problema ng mundong to. Na ang mga problemang yan, kabigatan natin sa buhay ay normal lang. Kaya si Joseph umaasa, muling susubok at nangangakong tuluyan ng tatalikuran ang bisyo. Panata ko, hindi na ako gagamit ng bawal na gamot. Siya si Joseph Liao. At ito ang kanyang panata. Para sa unang balita, Jiggy Manicad reporting. Mga nanalo sa 2011 Metro Manila Film Fest, kilalanin kung sino-sino. Huwag pahuli, tutok lang sa unang balita.
the best action movie of the year, Panday! Best movie ever. Maganda yung cinematography. Ang Panday, ang gaya mga costume nila.